Naging mainit ang ikatlong pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay FPRRD. Sumipot ang ilang miyembro ng gabinete na agad namang ginisa ng mga kaalyado ni Duterte. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, so ano na ang latest dyan sa hearing? Talaga bang nagkainitan? Oo, Corina, katunayan, ginisa si CIDG Director Nicolas Torre dahil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang buwan. Present din kasi via Zoom si Attorney Martin Delgra na legal counsel ni Duterte na di umano ay kinaladkad ni Torre. Pero bago pa man nangyari ito, nagkaroon na ng tension sa hearing dahil sa mga may init na exchange sa pagitan ng mga senador at mga miyembro ng gabinete. I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Humingi ng paglilinaw si Senador Bato de la Rosa sa DOJ, kaugnay sa pag-aresto kay FPRRD noong March 11. Anya, hindi raw hinintay ng gobyerno ang ICC na maghain ng extradition request laban sa dating Pangulo. Sagot ni Justice Secretary Boying Remulla, papalya ang extradition dahil kailangan ng isang treaty para rito at kumalas na nga ang Pilipinas sa ICC sa termino ni Duterte. Dagdag pa ni Remulla, nasa Pinas ang dating Pangulo nung araw ng pag-aresto kaya't hindi rin posible ang extradition. Kasi nga, inatras po ng impresyon. So bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayan, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Pinaalala pa ni Remulla sa mga senador ang basehan ng pag-aresto, ang International Humanitarian Law na nasasaad sa Republic Act 9851. Saklaw nito ang pag-aresto sa mga individual na lumabag sa International Humanitarian Law. Nahaharap si Duterte sa kasong crimes against humanity. Sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari kong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang Iba rin po ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. May mga petisyong nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na kinekwestiyon ang pag-aresto kay Duterte. Present din sa pagdinig si retired Associate Justice Adolfo Ascuna Jr. Anya, may violation daw sa pag-aresto sa dating Pangulo dahil dapat dinala muna siya sa isang lokal na korte bago nilipad pa Hague, Netherlands. Kaya lang, hindi na raw nag-a-apply ang Philippine Constitution sa ibang bansa at pwede pa rin ikonsidera ng ICC na legal ang detention ni Duterte sa kabila ng mga irregularidad sa pag-aresto sa kanya. Isa si Ascuna sa framers ng 1987 Constitution. Corina, in-invoke ni PNP Chief Romel Marbil ang executive privilege matapos tanungin kung sino ang nagbigay ng order sa pag-aresto sa dating Pangulo at ikinadismaya naman ito ng mga senador at biglang pumuelta si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na anya kaya rin daw hindi sila dumalo sa nakaraang pagdinig dahil iniiwasan nila o ayaw nilang mabuli. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We're ang bossing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, Corina, inako ni Remulla ang responsibilidad na galing sa DOJ ang clearance sa pag-aresto kay Duterte lalo na't meron umanong legal na basehan na nilatag ang DOJ. Corina. So kung inako na palahanan ni Ginoong Remulla na siya ang nagbigay ng clearance, so ano pa yung hinahanap na sagot ng mga senador?
Corina, actually naghanap pa ng mga sagot ang komite lalo na tungkol dun sa 80-page plan na di umano ay galing sa mga kapulisan na tinawag na Operation Pursuit before the arrest of the former president noong March 11. Agad namang sumagot si CIDG Chief Torre at sinabing hindi raw ito totoo at sa ngayon patuloy pa rin ang pagdinig kung iniimbestigahan nila kung legal ba ang naging pag-aresto sa dating Pangulo at katunayan meron na ngang na-cite in contempt ito si Special Envoy to Transnational Crime na si Ambassador Marcos Lacanilaw dahil hindi raw alam ni Lacanilaw na hindi dinala sa isang competent court si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya dinala sa The Hague, Netherlands. Balik sa'yo, Corina. So parang tama ang sinasabi ni Justice Secretary Remulla na hihintayin na lamang natin ang desisyon ng Korte Suprema sa tanong na iyan, yung legalidad ng kanyang pagdala sa The Hague. Meron na ba tayong petsa kung mga kailan lalabas ang resulta, ang desisyon na yan? Sa ngayon, Corina, wala pang official announcement ang Supreme Court kung meron ng desisyon, no? Pero kagaya ni Justice Secretary Remulla, naghihintay rin tayo ng sagot mula sa Korte Suprema. So, Corina. so magpapatuloy pa itong kanilang tanungan ng tanungan at mag-a-attend pa rin ang mga miyembro ng gabinete? Actually, Corina, wala pang confirmation kung kailan o masusundan pa ba itong third hearing ng Senate Foreign Relations Committee and for sure baka imbitahan pa rin yung mga cabinet members pero sa ngayon wala pang opisyal na petsa kung kailan ito matutuloy. Corina. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa Senado.